Magandang araw po, maligayang pagdating sa Vegiskwela. Sa ating webinar series, tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng masustansyang gulay sa inyong tahanan, paaralan o komunidad. Ako po si Joyce Gaviola at sa webinar na ito, ibabahagi po namin ang mga karagdagang kaalaman kung paano ninyo pinakamahusay na maididisenyo ang hardin ng gulayan sa inyong tahanan. Ang paghahardin ay parehong sining at agham. Ito ay tensyon na kung saan ay pinagmumula ng kalituhan ng marami sa ating mga bagong gardener. May mga siyentipikong panuntunan na kailangang sundin. Ang mga siksikang halaman o pagtatanim sa hindi magandang kalidad na lupa ay maghahatid sa inyo ng kabiguan. Ang ilan sa iba pang mga panuntunan tulad ng sun exposure, crop rotation, green manuring, cover cropping, at iba pa ay kailangang isaalang-alang. Gayunpaman, ang mga siyentipikong panuntunang ito ay patuloy na pinapayagan dahil sa iba't ibang mga posibilidad at ang sining ay nasa pag-aayos ng mga pananim sa paraan na mas makakabuti sa ginagamit nating espasyo habang isinasagawa ang sensya sa paraan ng pagtatanim. Ikaw ay nakagagawa ng katangi-tanging pamamaraan sa iyong halaman na magdudulot ng kasiyasiya at nakalulugod na kaparaanan. Sa pagsasagawa ng gulayan, ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng tatlong hakbang na pamamaraan. Anumang pagkakaayos ng gulayan ay dapat isaalang-alang ang mga hakbang na ito. Pagsasaayos ng pinakamainam na kondisyon ng kapaligiran, pagpapasya ng istrukturang nais gamitin sa pagtatanim, at pagpapatuloy sa disenyong gulayan na nasimulan. Ang bawat hakbang na ito ay mahalaga, kaya't sa ating pagpaplano ng ating gulayan ay marapat na ito'y ating isaalang-alang. Ngayon ay talakayin natin ang mga hakbang na ito at magbabahagi kami sa inyo ng mga karagdagang kaalaman kung paano ka makakaisip ng pinakamainam na solusyon ayon sa kalagayan ng inyong pagtataniman. Magsimula na tayo! Ang pagtatanim ng mga gulay ay mas madali kaysa sa pagtatanim ng mga bulaklak at prutas. Nangangailangan lamang ito ng mas kaunting pangangalaga at mas mabilis niya maaabot ang kanyang kapanahunan. Gayunpaman, ang katagumpayan ng iyong gulayan ay nakasalalay sa mga aspetong ito. Kondisyon ng lupa, may mapagkukuhanan ng tubig, pagkabilad sa sikat ng araw, at ang seguridad na binibigay natin sa kanila. Tingnan natin ang bawat aspeto at tingnan kung ano pa ang kailangan nating malaman. Ang lupa ay malayo mula sa hindi kawili-wiling mga bagay. Ito ay binubuo ng humus, organic matter, at tatlong iba't ibang uri ng particle, clay, silt, at sand. Ito ay nagbibigay sa halaman ng angkla para sa kanyang mga ugat, tubig at nutrisyon. Ang lupa ay dapat maluwag ngunit matibay. Ang pagdaragdag o paggamit ng compost, vermicast, carbonized rice hull, coco coir at buhangin ay nagpapaganda sa istruktura ng lupa at sa kakayanang manatili ng tubig sa lupa. Lahat ng pananim na gulay ay nangangailangan ng masaganang lupa. Ngunit ang ilan sa mga ito ay nangangailangang bigyan ng atensyon upang makakuha ng sapat na sustansya na kakailanganin para sa ating mga pananim. Bago magdagdag ng anumang bagay sa inyong lupang pagtatamnan, suriin muna ito upang sa gayon ay ating malaman ang kondisyon ng lupa ayon sa sukat ng pH at nutrisyong nilalaman nito. Mayroong ilang mga paraan upang masuri ang isang lupa. Maaaring kumuha ng isang sample ng lupa at isumiti ito sa iyong local agriculturist sa LGU para suriin ang lupa gamit ang isang soil test kit o STK. Ito ay magbibigay sa iyo ng sukat ng pH at sustansyang nilalaman ng iyong lupa. Maaari ka ring bumili ng soil pH testing tool
para sa patuloy na paggamit. Sa susunod na video, makikita natin kung paano sukatin ang pH ng lupa gamit ang Takemura meter. Ang pH ay naglalarawan ng relatibong acidity o alkalinity ng lupa na may malaking implikasyon para sa mga halaman. Ang panukat na pH ay mula 0 hanggang 14 na may 7.0 bilang neutral. Ang sukat sa pagitan ng 0 at 6.9 ay acidic at ang nasa pagitan ng 7.1 at 14 ay alkaline. Ang target na pH sa gulayan ay 6 to 6.5. Ang pH ay importante sa paglago ng ating pananim dahil ito ay tumutukoy sa halos lahat ng mahalagang nutrisyon para sa mga halaman. Kung masyadong mataas ang pH ng gulayan, ito ay acidic sapagkat ang ilan sa mga sustansyang tulad ng nitrogen, phosphorus, at potassium ay nagiging mas kakaunti. Ang alkalinity ng lupa naman ay hinahadlangan ang pagkakaroon ng sustansyang tulad ng iron, manganese, copper at zinc. Matapos suriin ang iyong lupa, maaari nang makita na ang pH ng lupa ay wala sa tamang sukat mula 6 hanggang 6.5. Kung masyadong acidic ang iyong lupa, kailangan mong itaas ang pH nito upang ito ay maging mas alkaline sa pamamagitan ng pagdaragdag ng apog o abo. Upang mas mapababa naman ang pH ng lupa, kailangan mong magdagdag ng sunog na lupa tulad ng compost at organikong mga materyales upang makakuha ng tamang sukat. Tulad natin, kailangan din ng mga halaman ang tubig. Mahalagang regular na tubigan ang mga pananim na gulay, ngunit mahalaga din na tiyaking hindi magkakaroon ng pagkaipon ng tubig. Ang tubig ay sinisipsip mula sa lupa sa pamamagitan ng ugat, papunta sa tangkay at nawawala sa pamamagitan ng mga dahon. Siguraduhin laging may nakahandang tubig. Wala nang mas nakakapagod sa isang baguhang hardinero kaysa sa kailangang magbuhat ng tubig para sa mga nauuhaw na halaman sa panahon ng init. Ang pinakamainam na paraan upang mas lumago ang ating mga tanim ay kapag nakakatanggap ito ng sapat na pagkabilad sa araw. Ang mga halamang gulay ay nangangailangan ng maraming araw para sa isang malusog na ani. Ang sikat ng araw ay ang engine na nagbibigay lakas sa paglaki, isang proseso na tinatawag na photosynthesis. Kung walang sikat ng araw, hindi mapoproseso ng halaman ang mga sustansyang kailangan nito upang sumagana at mamunga. Ang kakulangan sa sikat ng araw ng ilang mga halamang gulay ay maaaring humantong sa mabagal na paglaki ng ani o sa matinding kaso na halos hindi na ito magbibigay ng anumang ani. Tukuyin kung saang bahagi mayroong makukuhang liwanag sa inyong lugar dahil maaari itong maharangan ng mga gusali, kalapit na bahay, puno at iba pa. Pagkatapos ay piliin kung ano ang pinakamahusay na palaguin. Sa talaang nasasaad ay may iba't ibang klase ng gulay na nangangailangan ng sikat ng araw. Sa pangkalahatan, ang halamang gulay
na mas nasisikatan ng araw ay mas dumarami ang ani at mas nagiging maganda ang lasa. Ang kabuuang dami ng liwanag na natatanggap ay depende sa direksyon na nakaharap ang inyong mga tanim. Maaari tayong gumamit ng kompas o obserbahan ng pagsikat ng araw sa inyong taniman. Ang mga hardin na nakaharap sa hilaga ay hindi gaanong nakakakuha ng liwanag at maaaring maging basa. Ang mga hardin na nakaharap sa timog ay nakakakuha ng mas higit na liwanag. Ang mga hardin na nakaharap sa silangan ay nakakakuha ng liwanag sa umaga. Ang mga hardin na nakaharap sa kanluran ay nakakakuha ng liwanag sa hapon. Para sa seguridad laban sa pagnanakaw at mga ligaw na hayop, siguruhing may bakod ang ating mga hardin. Titingnan naman natin ngayon ang iba't ibang istruktura ng pagtatanim na posible para sa ating mga taniman ng gulay. May 4 na istruktura ng pagtatanim na maaari mong isaalang-alang: flatbed planting, raised bed planting, itinataas na pagtatanim ng kama, container gardening, pagtatanim sa lalagyan, vertical planting, patayong pagtatanim. Ito ang pinaka-tradisyonal na paraan ng pagtatanim ng mga gulay dahil ang mga halaman ay inilalagay sa mga hilera sa isang patag na kama na lupang taniman. Ang tradisyonal na pagtatanim ng flatbed gamit ang mga tuwid na hilera ay nangangailangan ng bukas na espasyo na bukas sa araw. Bakit mo dapat isaalang-alang ang pagtataas ng kama sa paghahardin? Narito ang ilang mga pakinabang na maaaring matamasa ng isa sa istruktura ng paghahardin na ito. Kung mayroon kang mga alagang hayop o maliit na bata sa paligid ng iyong bahay, ang nakataas na kama ay magbibigay ng antas ng proteksyon sa inyong mga halaman. Kapag may pagbaha, ang iyong mga halaman ay protektado mula sa pagbabad sa tubig. Ang pag-aalis ng damo ay kailangan lamang gawin sa loob ng kamang taniman. Ang tubig at mga sustansya na ibinibigay mo sa halaman ay nakadirekta sa loob ng espasyo ng nakataas na kama. Maaari kang lumikha ng isang nakataas na kama sa anumang ibabaw kahit na sa konkreto ng iyong balkonahe. Sa ganitong paraan, maaari mong gamitin ang anumang libreng espasyo sa paligid ng iyong bahay. Maaari mo itong itaas ng mas mataas para mas gawin itong accessible ayon sa gusto mo. Kahit na marami kang espasyo sa paligid ng iyong bakuran, dapat mong isaalang-alang ang pagtatanim sa lalagyan dahil madali itong gawin at nakakadagdag sa kagandahan ng iyong hardin. Para sa karagdagang impormasyon at mga tip, maaari mong bisitahin ang aming Home Gardening Webinar Series Episode 1, Container Gardening. Ang mga vertical na hardin ng gulay ay isang paraan ng paghahardin na nakakatipid ng espasyo na magbibigay daan sa iyo na magtanim ng sarili mong pagkain nang hindi mo ginagamit ang iyong buong bakuran o espasyo sa balkonahe. Hinihikayat nila ang paglaki ng halaman at gulay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng higit na daanan sa sikat ng araw. Ginagawang mas madaling tubigan ng mga ito. Inilalayo sa mga peste at upang mapabuti ang sirkulasyon ng hangin. Pinapadali din ng vertical garden ang pag-ani ng iyong pagkain kapag ito ay ganap ng lumaki. Maaari kang magdisenyo ng isang mataas na proporsyon ng hardin na may mga geometrikong hugis at istruktura o gumamit ng halo at tugma na hindi proporsyon sa disenyo. Ngunit tandaan, ang pagdidisenyo ng hardin ng gulay ay higit pa tungkol sa kung aling mga gulay ang tumutubo ng malapit sa isa't isa kaysa sa itsura ng mga bagay.
Ang ilang mga gulay ay maglalabas ng mga sustansya na maaaring makapigil sa paglaki ng iba pang mga halaman. Ang matataas na gulay ay maaaring maglilim sa mas maiikling gulay. Ang mga gulay sa parehong pamilya ay makakaakit ng parehong mga peste at kailangan itong ilipat bawat taon. Halina at tuklasin ang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pagdidisenyo ng inyong hardin ng gulay. Bago ka magsimulang magtanim, kailangan mong lumikha ng isang plano sa hardin. Magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng graph paper at gumuhit ng plano ng iyong lugar ng hardin upang sukatin. I-plot ang bawat tanda na makikita mo sa iyong site, parehong natural at gawa ng tao. Gumamit ng panukat upang makakuha ng mga tinatayang sukat. Ang isang kahalagahan ng pagpaplano ay mabibilang mo ang bilang ng mga hills na iyong pagtataniman. Kaya matutukoy mo ang bilang ng mga punla na tutubo batay sa mga gulay na gustong kainin ng iyong pamilya. Sa pagpaplano, makakatipid ka sa espasyo sa pamamagitan ng paggamit ng kombinasyon ng iba't ibang mga diskarte sa pagtatanim at matitiyak ang sapat na espasyo para sa madaling pag-access sa pag-aani. Sa pagpaplano, makakatipid ka sa espasyo sa pamamagitan ng paggamit ng kombinasyon ng iba't ibang mga diskarte sa pagtatanim at matitiyak ang sapat na espasyo para sa madaling pag-access sa pag-aani. Magtanim ng malayo sa mga puno upang ang mga istruktura ng ugat ng puno ay hindi makagambala sa paglaki ng gulay at maiwasan ang pagkalat ng sakit mula sa puno patungo sa mga gulay. Tandaan ang dami ng liwanag ng araw na makukuha sa tabi ng mga puno bago magtanim sa malapit. Kakampi, kaibigan, mapagkakatiwalaan, matalik na kaibigan. Kahit anong gusto mong itawag sa kanila, alam mo bang may natural na kasama ang mga halaman? Kapag nakatanim sa tabi ng bawat isa, ang mga halaman na ito ay makakatulong sa isa't isa na umunlad sa hardin. Ito ay karaniwang tinutukoy bilang companion planting. Ito ay isang pamamaraan ng pagtatanim na karaniwang nangangahulugan ng pagtatanim ng mga pananim na komplementaryo sa isa't isa kapag lumaki ng malapitan. Malaki ang maisusulong ng kabuuan nito sa kalusugan ng iyong mga gulay at dapat isaalang-alang kapag nagguguhit ka ng iyong pagkakaayos ng hardin na taniman. Ang perpektong halimbawa nito ay mais, polsitaw at kalabasa. Ang polsitaw ay kilala sa pag-aayos ng nitrogen. Ang mais ay nagsisilbing suporta o kahit papaano ay nagbibigay ng trellis para sa polsitaw. At ang kalabasa ay kumikilos na parang natural mulch. Naisip mo na ba kung paano na ibibigay ng ating mga lokal na magsasaka ang ating pangangailangan ng sariwang ani sa buong taon? Natural lamang na ang pananim na sabay-sabay na itinanim ay sabay-sabay ding mahihinog na hantong sa isang maganda ngunit nakakapagod na pag-aani. Ang sunod-sunod na pagtatanim ay magbibigay daan sa iyo upang patuloy na masiyahan sa bunga ng iyong pagsisikap sa halip na lahat ng sabay-sabay. Ang sunod-sunod na pagtatanim ay kilala rin bilang ikalawang pagtatanim o sunod-sunod na pagtatanim ay nagbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng patuloy na ani sa pamamagitan ng pag-iiba ng pagpaparami ng pareho o magkaibang pananim o pagtatanim ng maraming uri na may iba't ibang petsa ng pagkahinog at pag-aani. Ang pamamaraang ito ay simpleng pag-iiba ng pagtatanim ng parehong pananim sa buong panahon tuwing ilang linggo. Sa halip na itanim ang iyong hardin ng sabay-sabay at ma-overwhelm sa sobrang dami ng isang pananim,
Ito ay magbibigay sa iyo ng iba't ibang petsa ng pagkahinog ng parehong pananim. Ang paraan ng pag-aani at paghahasik na tinatawag ding relay na paraan ay kinabibilangan ng pagtatanim ng iba't ibang gulay sa parehong espasyo sa kabuuan. Kapag naani mo na ang iyong pananim, palitan ito ng ibang pananim sa magkaibang pamilya. Ito ay tinatawag ding crop rotation. Kasama sa intercropping ang pagtatanim ng dalawa o higit pang magkakaibang pananim na may magkaibang petsa ng kapanahunan sa parehong espasyo. Ito ay isang mahusay na paraan upang masulit ang iyong espasyo sa hardin. Ang mas mabilis na mahinog na pananim ay aanihin bago ang pangalawa. Ang mas mabagal na pagkahinog na pananim ay unti-unting lumalago at nangangailangan ng espasyo. Halimbawa nito ay kamatis kasama ng lettuce o pechay. Panghuli, isaalang-alang ang pagtatanim ng mga bulaklak sa iyong gulayan. Ang pagtatanim ng marigold, herbs at tanglad sa paligid ng mga halamang gulay ay nakatutulong na ilayo ang mga nematode at iba pang mga peste. Mga tips sa paglalagay ng iyong mga pananim. Mga halamang mahilig sa araw. Ang mga halaman tulad ng kamatis, sili, talong ay mahilig sa araw. Gugustuhin mong ireserba ang pinakamagandang maaraw na lugar sa iyong hardin para sa mga pananim na ito na may mataas na halaga. Kaya idagdag mo na ang mga ito sa iyong plano. Mga halamang gumagala. Susunod na ilagay ang mga halaman na gustong magpalabas ng mga baging na gumagala sa paligid ng hardin tulad ng melon, kalabasa at iba pa. Kailangang ilagay ang mga ito sa gilid ng mga higaan ng iyong gulay upang ang malalapad na dahon na nakakabit sa mga baging ay hindi masakop ang iyong iba pang mga halaman. Ang paglalagay sa kanila sa gilid ay nagbibigay daan sa kanila na kumalat sa mga daraanan ng damo. Mga halamang umaakyat pa itaas. Ang anumang bagay na tumutubo pataas sa mga suporta, mga gisantes, beans at ilang mga cucurbits tulad ng ampalaya at pipino ay kailangang ilagay sa lugar kung saan hindi sila makakakuha ng lilim sa ibang mga gulay. Ang ilang mga halaman ay kailangang malapit sa iba upang mapollinate ng maayos at magbunga. Ang pangunahing dapat mong isaalang-alang ay ang mais na dapat itanim sa grupo upang matiyak na makakagawa ito ng mga punong mais. Accessibility. Anong mga halaman ang gusto mong regular at madalas na anihin? Herbs, salad greens, madahong gulay, kamatis at iba pa? Ang lahat ng ito ay dapat na ilagay malapit sa iyong kusina. Ang pag-iwan ng tamang dami ng espasyo sa pagitan ng mga halamang gulay ay napakahalaga. Nakakatulong ito na bawasan ang kompetisyon ng pananim para sa sikat ng araw at mga sustansya na mahalaga sa paglaki. Nakatutulong din ito sa pagtitipid ng tubig sa pamamagitan ng pagpapanatiling basa ng lupa sa paligid na may lilim na bahagi ng mga halaman. Ang wastong espasyo ay nagbibigay din ng sapat na hangin upang umikot sa paligid at sa pagitan ng mga halaman upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa halaman at madaling paglipat ng mga pesteng insekto. Alam mo ba, ang nangungunang 3 gulay na kinakain sa Pilipinas ay talong, sitaw at kalabasa? Sa maingat na pag-iisip sa iyong disenyo ng hardin, maihahatid mo sa iyong pamilya ang malusog at masustansyang pagkain na ito mula mismo sa iyong hardin. Salamat sa panonood ng aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan.
Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seed online COD sa official East West Seed Lazada store. Hanggang sa muli!